Hello. Magandang araw. Welcome back sa lahat ng fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius. At sa mga bago, welcome to my channel. Ako nga pala si Mystico Moreno, or in short, Mismo. At dito sa aking channel, we will manifest love. Sa inyong Tagalog, love. Reading ngayon na mismo. Okay, so ang gagawin natin today ay Pac-Man or pick a card and manifest love reading. And itong love reading na to ay para sa lahat ng fire signs na naghahanap ng new love. Okay, so kung fire sign kayo tapos meron na kayong love life at masaya naman kayo sa love life niyo, skip nyo na tong video na to. Pero kung gusto nyo ng entertainment and gusto nyo lang talagang sumubaybay, of course, you're very much welcome. Alright? Okay. So, ang mangyari is, after kong balasahin, bubunot ako ng 3 cards. Okay? So, card 1, card 2, card 3. And then, pili kayo ng card na pinaka nagre-resonate sa inyo. Anong card yung talagang tumatawag ng attention ninyo. Okay? Then, pag nakapili na kayo, bawat card babasahan ko ng love reading. Alright. Sige. At simulan na natin. Okay? So, card 1, card 2, and card 3. Okay, sige. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto para damahin ang energy ng bawat card. Tapos, after 1 minute, just say it out loud. Sabihin nyo ng malakas kung anong card ang nag-resonate sa inyo. So, card 1, card 2, card 3. Okay. At habang pumipili kayo sa 3 cards na to, gusto kong magpasalamat sa lahat ng fire signs na sumusuporta ng aking channel. Thank you guys. Ayan, maraming salamat. At sa mga bago, sana suportahan nyo rin po ang aking channel by subscribing and by liking this video and sharing it sa mga kilala nyo pang fire signs. Saka comment naman kayo sa baba kung mag-resonate itong reading na to sa inyo. Okay? So, sana tulungan nyo mag-grow yung channel ko para makapag basa pa ako ng maraming love readings para sa inyo. Muli, maraming salamat. Ayan. Okay, sige. Alright. Ready na ba ang lahat? Okay, sige. Pili na kayo. Ready, set, go. Okay. Sige, simulan na natin. So, itatabi ko muna itong card 3 dito. Ayan. Tapos yung card 2 rin. Ayan. So, nandito lang siya. Okay? Alright. So, sige. Sa mga nakapili ng card 1, ito yung card na nag-resonate sa inyo. Serenity. Okay? Serenity. Yan. So, serenity means it's a card of peace. Yan. Magiging peaceful ang new love na paparating sa inyo. So, pero alamin natin yung detalye using the tarot card. See. So, balasahin lang natin. Okay. So, mali, sana supportahan niyo yung channel ko by liking this video, subscribing to my channel, and sharing it sa mga kilala nyo pa na fire signs. So, Aries, Leo, Sagittarius, tignan natin sa mga nakapili ng Serenity card. Ano ba yung new love na paparating sa inyo? At bakit Serenity ang
nagpakita. Okay. Sige, upo muna ako. Okay. Sige, bubunot ako ng 8 cards para sa inyo. Oops. 9 of Wands. Okay, 7 of Wands. Oh, 3 of Cups. Queen of Pentacles. Queen of Swords. 6 of Pentacles. Okay, 5 of Wands. Natin siya ng konti. And last, Queen of Wands. Okay. 3 queen ang lumabas. So, this one is a very nurturing energy pag queen yung lumabas. Okay? So, tas 3 pa siya. So, ibig sabihin, itong paparating na new love sa inyo is very nurturing energy. Okay? Nurturing person. Okay. Sige. So, nagsimula siya sa Knight of Wands and it ended with the Queen of Wands. Okay. So, ano bang sinasabi dito? Alright. So, there's no very strong energy. So, it means na any sign na pwede yung person or new love na darating. Sige. So, Knight of Wands. So, this person is someone na very adventurous. Very, kasi kita nyo rin naman, parang tumalon siya sa, maybe from a cliff. Tapos, maglalanding siya sa ocean. So, very adventurous person tong darating ni new love. And, I mean, very confident siya and very eager to pursue you. Okay? However, may magiging may protective yung person na to. It means na magiging challenge lang yung pagiging overprotective niya sa'yo. Okay. Maybe because meron nga siyang very, alam mo yun, kasi 3 queens yung lumabas, very, yung energy niya when it comes to expressing love is, ayun, parang nag-uumapaw din kasi. So, yung tendency niya tuloy is to be overprotective of you. Pero it's just yung way niya na express yung love niya sa'yo. Okay? And as shown here by the 3 of Cups, magsisimula siya sa isang friendship, or platonic relationship first. So, from there, from the platonic relationship, it will evolve or develop into something romantic. Okay? So, itong si 3 of Cups is a card of establishing relationship, okay, sharing happy moments together, and starting as friends, then developing into more than friends. Ayan. And nakikita din naman dito sa Queen of Pentacles. Okay, so si Queen of Queen of Pentacles, very, you can depend on this person. Yun nga, di ba nurturing nga yung energy niya when it comes to love. So first, shown here by the Queen of Pentacles, this person is someone that you really can depend on. Okay? And you feel so much comfort with this person. Parang kita nyo rin sa image, di ba? Parang it's a mom caring for a child. So, parang may ganong experience siyang ipaparamdam sa iyo na aalagaan ka niya.
talaga. And here with the Queen of Swords, okay, siya yung person na very firm din siya sa when it comes to uh, the boundaries niya. Okay? So, ibig sabihin that this person is a secure person. So, if you're familiar with attachment styles, so this is a secure person. Okay, alam niya yung mga boundaries niya. And ito yung tao na kaya niyang makipag-communicate ng maayos para i-relay kung ano yung nararamdaman niya, i-explain yung situation niya, mga point of views niya. Okay, so very articulate din tong person na to. Kaya niyang express into words ng maayos. Okay, nang hindi ka malilito, hindi ka mapapaisip, or hindi ka, alam mo yun, hindi ka ma-hurt. Kumari pag may criticism siya na sinabi sa'yo, hindi ka masasaktan kasi yung pag-deliver niya nung words or kung paano niya express into words yung mga thoughts and feelings niya, maayos niyang masasabi yun. Okay? And here, as shown here by the Six of Pentacles, that this is a very generous person. Okay? So, ang generosity, hindi lang naman siya something material, but this person is also generous when it comes to things, alam mo yun, but not just something tangible, very generous din siya when it comes to giving love. Okay? Yung mga hindi tangible or hindi nakikita. Okay? Ano ba yung mga example na hindi nakikita? Yun nga, yung love, yung paano niya express, yung feelings niya, okay? Paano niya sinasabi, diba? So, both in action and in words, very generous tong person na to. Okay? May ano nga lang, so, as shown here with the Five of Wands, meron lang, syempre hindi naman lahat ng tao perfect, okay? So, this person lang is medyo competitive siya. Okay? Alam mo yun, yung, in a sense na, hindi naman yung toxic competitiveness. Pero, may tendency lang tong person na to na parang, sa lahat ng bagay, parang hindi siya pwedeng second lang. Gets yung ganong energy. Sige, example, kung wari sa, meron kayong shared activities. Okay? So, and then, you like to run. Example lang to. Kasi I experienced this before na this person is, when it comes to mga physical activities like running or exercise. Alam mo yan, hindi. Hindi siya dapat yung magmukhang daw weaker person, gano'n. Kaya takbo, kailangan bilisan din yan tumakbo and all. Gets. Yung may ganong vibe yung person ito. Pero it's not something malicious. It's not something din na yung toxic behavior. Ganun lang talaga siya. Parang sa lahat ng bagay, dapat competitive siya. Okay. Now, for some people, it may be something na parang, ay, bakit kailangan magpa-competitive? May ganon. Pero hindi naman siya yung magiging reason para hindi nyo gustuhin itong tao na to. Kasi, again, 3 queens ang lumabas and very nurturing nga. Parang kaya nyong ipikit ang isang mata dito sa behavior ng person na to. Kasi, tingnan mo, lumabas na naman ang isang queen, which is the Queen of Wands, because this person, hindi niya kailangan ng validation. No. Kasi nga, confident siya, secure siyang tao, alam niya kung ano yung meron siya, ano yung kaya niyang ibigay sa inyo. Alam din niya, aware din siya, actually, dun sa trait niya na competitive siya. Pero, yun, alam niya yung mga qualities na meron siya and things na kailangan niya improve.
and he or she is working on it naman, okay? So, kaya okay din to. Punong-puno to ng charisma. So, and I guess that's the reason why yung card, yung overall card na napili dito is serenity or peace. Kasi given that this person is very caring, very nurturing, full of comfort, you can depend on this person, securely attached siya, okay, alam niya kung anong qualities meron siya, alam niya kung anong kaya niyang ibigay sa'yo. Diba? That person, kapag yun yung type of person na magiging kasama ninyo in your life or in your relationship, you will really have peace. Okay? Alright. So, that's pile number 1. So, sana nag-resonate talaga tong reading na to sa inyo. And claim nyo na darating itong very nurturing and caring and loving person sa buhay ninyo. Comment na below, claim it, serenity. Yan. Okay? Yan. Sige. Okay. Next. Second card. Okay. So, itabi ko na itong first card. Kunin ko na yung second card. Ayan. Ano kayang laman ng second card na to? Okay. Sige, for the second card, let's reveal. Luck. Oh! Mukhang siswertehin kayo pagdating sa pag-ibig. So, tignan natin ano ba yung nakakabit na reading sa card of luck. Okay? So, I believe this is a very good sign na luck yung lumabas. So, tingnan natin in more detail yung magiging reading sa mga nakapili ng second card, which is card of luck. Okay. Sige. And habang binabalasa ko, muli, sa mga nakapili lalo ng second card, sana supportahan ninyo ang channel na to. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na rin kayo para updated pa kayo sa mga susunod ko pang love reading, di ba? So, sige. So, bubunot ako ng walong cards. And, tingnan natin. Bakit luck ang lumabas? Okay. So, Queen of Swords, Six of Wands, Two of Pentacles, Queen of Wands, the World, oh wow, Queen of Pentacles, oh wow, Nine of Wands, and Strength card. Okay, very nice. Medyo similar yung energy na to dun sa first card. Tatlong queens din yung lumabas sa inyo. So, again, for this set, for this spread, at sa mga nakapili ng luck card, saswertehin kayo. Alam nyo bakit? Kasi this person has a very caring, nurturing, and loving energy. Tapos, lumabas pa si The World. So, there's so much happiness in this reading. May ano lang, syempre, hindi naman perfect yung person ninyo. So, alamin natin kung ano tong love na paparating for the second spread. Okay, there's a very strong energy of Leo. Okay. Aquarius, Scorpio, and Taurus. So, pwedeng yun yung zodiac ng person na paparating sa life ninyo. But doesn't have to. Yun yung strong energy na nasasagap for this spread. Okay, sige. Nagsimula siya sa Queen of Swords and nag-end sa Strength card. So, this person has a very secure personality.
So, if familiar kayo sa attachment styles, this person is secure attachment. Okay? Alam niya yung mga boundaries niya and very firm siya doon sa mga boundaries na isa-set niya. And dahil nga secure siya, alam niya bakit meron siyang ganung boundaries and papanindigan niya yun. Okay? And it's a healthy boundary naman. Hindi naman siya yung mga, yun nga, dahil this person is a very nurturing, may energy siya of giving so much care, so much love, and maayos din siya when it comes to communication. This person can communicate properly sa inyo. Whatever this person feels or gusto niyang express, masasabi na niya yun sa inyo ng maayos. Yung in a way na correct, kung yung gusto niyang sabihin is for others, it may be negative, di ba? Or criticism, for example. Yun. So, pag may criticism siya, it's something constructive at sasabihin niya sa inyo yun ng maayos, okay? Nang hindi mag-cause ng any conflict, okay? And when it comes to positive things, sobrang expressive nito. Masasabi niya sa inyo lahat ng mga gusto niyong marinig. Okay? Alright. Na hindi bola. Okay. So, si person na to, shown here with the 6 of Wands, is ito yung person na pwede kayong makipag-collaborate or may teamwork yung magiging relationship ninyo. Okay, shown here by the 6 of Wands we're in. It's a teamwork card. You will support each other sa kahit anumang bagay. Okay? And magkakaroon ng balance. Yung relationship nyo, there's so much balance. Alam nyo yung magiging priorities nyo and kaya nyo i-weigh yun. May priorities siya, may priorities ka, pero hindi siya maghihinder sa relationship ninyo. As shown here by the Two of Pentacles, which is a card of balance. Tapos, lumabas si Second Queen sa spread ninyo, which is Queen of Wands. And si Queen of Wands, itong person na to, very charismatic. Punong-puno siya ng charisma itong tao na to. And magkakaroon kayo ng very deep connection because this person also doesn't need validation. Alam niya, dahil nga secure siya, alam niya kung ano yung mga bagay, mga capabilities niya, capacity niya when it comes to love, and very sure siya. So kung anong i-offer niya sa'yo when it comes to love. And as shown here by the World card, which is, as you can see naman sa picture, it's a card of celebration and yung feeling of fulfillment when you're with this person. So, you will feel complete kapag kasama mo siya. Kasi, ito, pangatlong queen na lumabas, si Queen of Pentacles, this person is someone that you can really depend on. Ito yung tao na walang drama, ayaw din sa drama, diba? And will provide you so much care and you will feel very comfortable pagkasama mo siya. And as shown by the 9 of Wands, so si 9 of Wands, any issues, dahil nga kaya niyang magdala ng relasyon din, any issues na ma-encounter ninyo, hindi naman perfect ang isang relationship, di ba? Magkakaroon ng, alam mo yun, yung kaya niyong endure yung challenges. Ibig sabihin, malalampasan niyo siya. Very resilient itong person na to. So, anumang pagsubok na mapagdaanan, ma-resolve niya, masusolusyonan niya. And it's someone that, again, because this is someone that you can depend on, di ba? Pag kahit ikaw din, may issue, parang hindi ka rin mag-alala na, hindi ko ito ma-resolve ba? Or hindi ko ito masabi sa kanya kasi baka ganito, ganyan. Pero hindi. Kasi this person, matutulungan ka pa niya sa mga bagay-bagay when it comes to solving issues and conflicts. And as shown here, by the Strength card, this, di ba? So much kilig. So, itong si Strength card, ayun, same din.
it's similar energy na nilalabas nito about resilience. But at the same time, very, very confident itong tao na to. Dahil nga secure siyang tao, alam niya talaga yung kaya niyang ibigay sa iyo. And it nagmamanifest siya or nakikita siya through the genuine confidence na pinoproject niya. Okay? Yan, napakaganda ng lumabas for the second card. Yung mga nakapili ng luck. Okay, so i-manifest nyo na. Claim this energy na yung darating na tao will give you so much joy and siswertehan ka talaga. Sino bang hindi makakaramdam na swerte sila pag dumating itong tao na to sa buhay nila? Okay? Yan. So, sige. Third card. Okay. Yan. So, si third card, tingnan natin. Napaganda ng readings. So, sana tuloy-tuloy. Okay, so si third card. So, alamin natin. Let's reveal ano itong third card. Charan! Joy! Diba? Napakasaya. So, itong tao na to na darating, you love, ay magbibigay sa inyo ng saya at ng ligaya. Pero tingnan natin ano yung detalye using tarot. So alamin natin ano ba ang nakakabit na storya sa card nito na Joy at sa mga nakapili. Diba? So, bakit nag-resonate ito? Malalaman natin. Muli, gusto kong magpasalamat and sana, again, supportahan niyo itong channel ko by liking this video, subscribing to my channel, and share nyo na sa mga fire signs din na nag-aabang ng sign from the universe. Makita na yun. Okay? Sige. So, bubunot ulit ako ng 8 cards. And interpret natin. Sige. So, Page of Swords, Temperance, Knight of Cups, Four of Swords, the Sun, the Hermit, the Fool, and the Hierophant. Okay. So, medyo maraming major arcana sa spread na to. So, mga kapili ng Joy, there's so much joy. Lumabas si the Sun. So, pero, interpret natin lahat. So, nagsimula siya sa Page of Swords, nag-end sa the Hierophant. There's a strong energy. There's a strong energy of Virgo. Okay. Leo. Aries. Okay. Aquarius. Taurus. And Sagittarius. Okay? So, pwedeng yun yung signs nung new love na darating. But doesn't have to. Pwedeng iba din. Ito na yung strong energy na nasasagap sa spread na to. Okay, sige. Tingnan natin si new love na darating. So, nagsimula siya sa Page of Swords. So, itong person na to, okay. So, may parang youthful energy siya. Pwedeng mas bata sa inyo, itong person na darating. Okay? May konting immaturity lang when it comes to sa the personality. Kasi nga, lalo na, pwedeng relative din siya dahil nga pwedeng younger siya sa inyo. You may see this person na hindi pa ganun ka-mature or hindi pa ka-level ng maturity ninyo. Pero again, relative siya. Bakit ko sinabing relative? Pwede kasi na for sa age niya or sa point of view niya is mature na rin siya naman. Nag-mature naman siya kumpara sa dating version ng sarili niya when this person is more or way younger. Diba? As we age naman, parang
nade-develop naman din yung maturity sa atin, di ba? Hindi naman siya stagnant or na-stuck sa isang phase lang. Okay? And meron lang siyang tendency also to sometimes hide the feelings. Okay? Pero, okay lang yan. Hindi naman niya, ano mo yun, hindi naman siya magdadala ng chaos sa life mo. Yung immaturity na yun, since relative nga siya, baka sa'yo parang, hindi pa siya ganun ka-mature, di ba? But, hindi siya mag-cause ng any issue, conflict, or sakit ng ulo sa inyo, as shown here by the Temperance, because Temperance is a card of peace. Okay? And yung managing yung emotions, kaya naman niya na kahit na parang may tendency siya to hide the feelings, kaya pa rin niyang i-express yun and i-manage yung mga emosyon na yun. Okay? And as shown here by the Knight of Cups, diba? There's so much affection. Talagang ipupursue ka ng person na to, and marami siyang surprises. Alam mo yun, pag very young ka, diba? You have this youthful energy. Parang punong-puno ka rin ng excitement, and marami kang mga bagay na maiisip. Okay, mga pakulo, mga ganun when it comes to love. So, madalas tong gagawa ng mga small or big surprises para sa'yo na ikatutuwa at ikakikilig mo. Okay? However, lumabas si Four of Swords na this person lang, meron nga siyang parang experience siguro in the past. Kaya may tendency siya na hindi niya ma-express yung feelings niya ng all out. Alam mo yun, parang medyo guarded siya because meron siyang experience in the past that kailangan pa niya mag-heal. Okay? So, need pa niya mag-heal from that experience, and need pa niya maka-recover, okay, para maka-fully proceed siya when it comes to you. Okay? Pero kita dito that this person will give you happiness. Papasahin ka niya despite yung mga, ayun nga, hindi niya fully ma-express yung nararamdaman niya, and may parang healing journey pa siya na kailangang lakbayin. Papasahin ka ng tao nito, and yeah, masaya din siya na nakilala ka niya, na makakasama ka niya. Okay, very happy yung magiging vibe nung connection ninyo. Kaya siguro lumabas din to at nag-connect to sa joy card. Okay? And yun nga lang, itong person na to, kailangan pa nga niya ng a bit of time to process yung emotions niya. Okay? Because of the energy here and the energy here, lumabas si Hermit card, or a time for yun, sometimes manghihingi to ng space sa'yo para i-process lang tayo yung emotion niya, and be generous then enough to give this person space. Hindi siya nanghihingi ng space kasi ayaw na niya sa'yo. Nanghihingi siya ng space para lang ma-process niya yung emotions niya, para hindi siya masyadong ma-overwhelm, and ayun, para stay siya sa relationship din. Kasi pag na-overwhelm yung isang tao, may mga iba-ibang klase kasi ng tao, and I think this person lang, meron siyang avoidant energy, gano'n. Pero gusto ko naman ng tao natin, magbibigay siya sa'yo ng saya. And as shown here by the full card, there will be a new beginning when pagdating sa love na darating sa'yo. And also for this person, dahil nakilala ka niya, there will be a new beginning for him or her. Diba? And this new beginning is related to the healing process na mangyayari sa kanya. Posible na ikaw yung magpo-provide ng healing dito sa person na to. Magkakaroon siya ng bagong simula with you, and you as well, magkakaroon ka ng new love pagdating dito. Okay? And ayun, dumating din dito lumabas din sa the Hierophant, which is
a card of alignment and commitment. And so eventually, after all of this, di ba, magkakaroon na ng alignment between the two of you. And this alignment and this commitment will give you joy. Di ba? Talagang nakonect ko. So, yeah, and very, very happy naman yung energy na madadala nito. May mga kailangan lang i-resolve pa yung person na yon, at sa kanya na yun. Hindi mo naman siya kailangang kontrolin yung situation. Let it be. Hayaan mo siyang mag-heal properly. Hayaan mo siyang mag-reflect on his or her own. And once it's okay, na-process na niya yung mga bagay-bagay na kailangan niya i-process, magkakaroon ng panibagong simula pagdating sa kanya, pagdating sa iyo, at pagdating sa commitment na magkakaroon kayo sa relasyon na ito. Okay? So, claim nyo na itong energy. Claim, claim, claim. Okay? So, sana resonate. Comment nyo na below joy para claim itong energy. Okay? So, yun lang. Sana natuwa kayo sa Pac-Man for today. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Mga pala si Mystico Moreno, at kita-kits tayo sa susunod pang love reading dito lang sa aking channel. Okay? Okay. So, ito yung tatlong cards, Serenity, Luck, and Joy. Okay. Hanggang sa muli. Dito lang mismo. Ingat!